History of Agrarian Reform. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, Amerikano at Hapon sa ating bansa, ang lupa ay para sa lahat. Ang lupa ay ipinagkaloob ng Diyos na siyang dapat ibigay sa lahat ng mga Pilipino. Yan ang mga paniniwala ng ating mga ninuno, na kung saan ay tama naman, dahil ang anumang ipinagkaloob ng Diyos ay para sa lahat at hindi dapat ito ipinagdadamot. Noon, ang lupa ay para sa lahat. Kung kaya't walang nag-aagawan. Hanggat ito ay may tanim, lahat ay pwedeng kumuha. Lahat tayo ay bahagi nito. Kaya naman lahat ay nabibigyan. Ang lupa ay para sa lahat, bago dumating ang mga Espanyol. Sa panahon ng mga ninunong Pilipino, walang nagkakaroon ng pagtatalo sa mga lupa. Ito ay para sa lahat ng mga Pilipino. Tandaan, anumang ipinagkaloob ng Diyos ay para sa lahat. Nang dumating ang mga Espanyol sa ating bansa, iba't ibang batas, patakaran at panukala ang kanilang ipinatupad, na siyang naging dahilan ng pagiging musmos, pagiging alipin at pagiging isang dayuhan ng Pilipino sa kanyang sariling bayan. Una na dito ay ang enkomyenda. Ang enkomyenda ay isang royal land grants na ibinibigay sa mga enkomenderos na siyang may responsibilidad upang panatilihin ang katahimikan at kaayusan ng mga lupang ito. Kapag ang mga enkomenderos ay nagawa ang kanilang tungkulin, ay binibigyan sila ng enkomenda ng kanilang mga enkomendero. Ngunit ang mga lupang ito ay kinamkam at kinuha mula sa mga Pilipino. Sa kabila pa nito, ang mga enkomenderos ay sinasabing may kapangyarihan upang maningil ng buwis na siya namang inabuso ng mga enkomenderos. Abusado sa paniningil at nananakit kapag hindi nakakapagbayad ang mga Pilipino. Gayunpaman, mataas rin ang kanilang paniningil ng buwis na siyang nagpahirap sa buhay ng maraming Pilipino. Pangalawa, ang Maura Decree. Ang Maura Decree ay nagsasabi na dapat sa loob ng isang taon ay magkaroon na ng titulo ang mga lupain ng mga Pilipino. Ngunit dahil sa kakulangan sa edukasyon at hindi nila alam ang patungkol sa mga titulo, ay hindi nila nakamit ang naisin ng Maura Decree. Kung kaya't ang mga lupa ay kinamkam at kinuha ng mga Espanyol. Pangatlo, unrecognized of local customs. Ang paniniwala ng mga Pilipino na ang lupa ay para sa lahat at ito ay hindi dapat kinakamkam ng sino man ay hindi kinilala ng mga Espanyol. Kinilala nila na ang mga lupain ng mga Pilipino ay para sa kanila. Pang-apat, nagkaroon rin ng paghahati sa mga Pilipino sa pagtatayo ng mga pueblos, mga town, villages, na kung saan ang mga Pilipino ay nagkaroon ng magkakaibang paniniwala at hindi sila nagkaroon ng pagkakaisa. Panglima ay mortgage. Ang mortgage ay pagsasangla na kung saan kapag ang Pilipino magsasaka ay nahihirapan, maaari niyang isangla ang kanyang lupa. Ngunit ito ay tumutubo at nagkakaroon ng malaking interes. Dahil sa malaking interes at mababang pasahod ng mga Espanyol, ang nangyari ay nabaon sa utang ang mga Pilipino at hindi na nila nakuha pang muli ang kanilang mga lupain. Ang pang-anim at pinakahuli ay ang inquilinos. Bagamat mababa ang kinikita ng mga Pilipino magsasaka, bagamat ang mga Pilipino ay naghihirap at nagkakaroon ng sariling pagsisikap upang mabuhay, at bagamat ang mga Pilipino ay inaabuso ng mga Espanyol, hindi sila tinantanan ng mga ito. Bakit? Sapagkat habang naghihirap ang mga Pilipino ay nagpatupad pa ang mga Espanyol ng pagbabayad ng buwis para sa mga praile. Ibig sabihin, talagang pinahirapan nila ang ating mga kapwa Pilipino. Tinabuso, tinanggalan ng dangal at puri sa kanyang sariling bayan. Matapos ang mahigit 300 taon ng pananakop ng mga Espanyol, dumating naman ang mga Amerikano. Dito ay nagkaroon ng iba't ibang panukala, mga patakaran upang higit na mapabuti ang pagtalakay sa lupa.
Unang ipinatupad ng mga Amerikano ay ang Philippine Bill 1902, na kung saan ay binibigyan lamang ng tamang porsyento ang mga private land at mga corporation. Itinataya na ang mga pribadong lupa ay dapat lamang magkaroon ng 16 hectares, samantala ang mga korporasyon naman ay dapat lamang magkaroon ng 1,024 hectares. Ipinatupad rin nila ang Land Registration Act of 1902. Pinapatunayan dito na dapat ay magkaroon ang mga private owners ng isang torrent system na kung saan kinakailangan na ito ay rehistrado. Gayon din, ipinatupad ang Public Land 1903 na kung saan ay ipinapakilala ang homestead system in the Philippines. Dito ay maaaring magmay-ari ang mga taong nais na gawing negosyo ang pagbubukid. Ngunit ito lamang ay mayroong 16 hectares. At ang pinakahuli ay ang Friars Land of 1904. Ang mga lupain na kinamkam ng mga pari ay ipinagbebenta ng mga Amerikano. Ngunit ang pera ay hindi napunta sa tunay na nagmamay-ari, na kung saan ito ay ang mga Pilipino. Ito pa rin ay napunta sa mga Amerikano, kung kaya't ang naisin nila na mapaunlad ang talakayan patungkol sa lupa ay hindi natupad at hindi nangyari sapagkat unang-una, ang mga Amerikano lamang ang nakinabang sa lupain ng mga Pilipino. Pangalawa, nananatili pa rin nasa laylayan ang kapwa natin Pilipinong magsasaka at hindi pa rin sila tuluyang nabigyan ng lupa. At pangatlo, ay naroon pa rin ang interes ng mga Amerikano na sakupin ang mga lupain ng mga Pilipino. Sa panahon ng Hapones sa Pilipinas ay sumabog ang digmaang pandaigdig na itinuturing ikaliwang digmaang pandaigdig taong 1941. Dito ay nagkaroon ng hukbalahap. Ang hukbong bayan laban sa Hapon o mas kilala bilang hukbalahap ay itinatag ni Luis Taruk noong March 29, 1941 sa Sitio Bawit, Cabiao, Nueva Ecija. Ito ay isang kilusang gerilya na binubuo ng mga magsasaka mula sa gitnang Luzon upang makamit ang kalayaan ng Pilipinas laban sa pagmamalupit ng mga Hapones. Sinasabing may malalim na ugat ito sa sistemang enkomienda ng mga Espanyol. Isang sistemang sanhi ng pagkakaroon ng malalawak na lupaing hawak ng iilan at ng malubhang pang-aabuso sa mga magsasaka. Ang patuloy na pagsikil sa karapatan ng magsasaka ang sanhi ng mga kilusang gaya ng huk. Marami ng buhay ang namatay. Maraming buhay na ang binuwis para sa pagbabago. At sa susunod na pagkikita, ay ipagpapatuloy natin ang laban para sa reformang agraryo.